Mga ka-RSP, hanap mo ba'y panibagong recipe para sa iyong sangkap na coconut? Ating ibibida ngayong araw ang prutas na ito, ang coconut. Para sa iba pang detalye, sasamahan tayo ni Meiji. Dito lang yan sa Bayani Yugan. Rise and Shine, Pilipinas! Ngayong umaga ay hatid namin ng isang masarap at healthy recipe na siguradong pasok sa inyong panlasa at syempre pati na rin sa inyong budget. Isang prutas ang bibida sa ating kusina at masayang kwentuhan. Yan ang paborito nating sangkap na coconut. Kaya tara at alamin natin kung paano gawing espesyal ang lulutuin natin ngayong umaga dito sa ating bagong segment na talaga namang kapupulutan nyo ng impormasyon. Ito ang Bayan Yugan. Halina at tanawin ang puno ng buhay. Alright, umpisahan na natin. But first of all, good morning po, Chef Ricky and Dr. Dexter Bute. Chef, ano bang lulutuin natin ngayong umaga? So ngayong umaga, lulutuin natin ang isang traditional na dish na kung tawagin natin ay sinugno, pero gagawin natin itong simple lamang, ginataang tilapia. Nakaka-excite at saka nakakagutom na talaga. Kaya simulan na natin yan, Chef. Of course, with Doc Dexter. Let's go! So madali lang naman ang gagawin natin. Kapag mainit na yung kawali natin, maglalagay tayo ng cooking oil, which is coconut oil. So kailangan yung isda natin fresh at saka malinis na at saka properly salted na siya bago natin siya ilagay. So I think ready na. So ihulog natin. At syempre, para maging espesyal ang ating niluluto ngayon, ay sasamahan natin yan ng Good Nom Fresh Gata. Chef, I heard meron daw 5 sarap signs na hinahanap sa isang gata. Ano po ba yun? Okay, tama ka, Meiji. Ang gata ay dapat una maputi, pagkatapos ay malapot, mabango, makrema at manamis-namis. Ano naman po yung mga benefits nito? Ang coconut milk kasi ay may selenium. So yung selenium ay nanggangalaga sa ating balat at tumutulong sa pag-repair ng mga damaged cells brought about by our old age or Ay nako, magugustuhan ng mga viewers yung mga anti-aging. Yes, at saka puno ito ng sustansya tulad ng protein, fiber, carbohydrates, vitamin C, iron, and manganese na tumutulong para patatagin ang immune system natin, lalong-lalo na sa mga bata. Tanggalin ko na to sa pagkaprito and then papalamigin natin ng kaunti. Ayan, habang pinapalamig natin yung isda bago natin ibalot at napag-uusapan na natin yung gata, mapunta naman tayo sa niyog. Ang activity natin na ginagawa natin ngayon ay isang parte ng programa ng aming Philippine Coconut Authority. Ito yung konsepto ng Bayan Yugan. Bayani, kung saan ang mga coconut farmers natin at ibang mga stakeholders natin na we consider them bayani. At Yugan naman ay ito yung, we're talking about the whole industry ng coconut. So for now, we have 3 million coconut farmers. So ibig sabihin, inani ito ng mga coconut farmers natin. Tunay rin na bayani ang ating mga coconut farmers at sa lahat ng mga tumutulong sa coconut industry. Pero, balik muna tayo kay Chef Ricky. Ano na ba yung niluluto natin? So ngayon, magigisa na tayo ng ating pangsabaw o ang sauce ng ating tilapia. So ang gagawin natin ngayon ay babalutin natin yung prinito nating isda ng mustasa. So ipapatong mo lang siya at ipofold mo lang siya para maipit siya doon sa isda. So pwede mo naman siyang ilagay sa gilid habang pinapakuluan mo siya kung ang mustasa mo ay maliliit. Okay, I guess mainit na yung kawali natin. Pwede tayo maglagay ng konting oil. Okay, so pwede nating ilagay ang ating sibuyas. Okay, so unahin lang natin and let's make sure lang na translucent na yung sibuyas natin bago natin isunod ang ating bawang at saka ang luya. Uy, naaamoy ko na ang bango. Naamoy mo na, oo. So sa gisa natin, alam na alam aroma. natin. At saka tayo mga Pinoy daw, sabi nila, we eat with our nose. Yes. At alam natin pagluto na, pag naaamoy na natin Kaya siya. nga, hindi- naglalanghap sarap tayo. Oo. Ayan, okay na siya.
Okay, pag lumabas na yan, pwede na nating ilagay ang ating gata. Gata, okay. Sige. Ayan, isang Oh, minute lang yan. di na pala kailangan ng gunting. Ang ganda ng consistency ng ating gata. Oo. Very malapot po siya, no? Yes, Ayan. Konting Salt and pepper to taste. So, konti lang, tama-tama. Kasi alalahanin natin na yung ating isda ay nasalt na rin natin. Makrema din siya. Oo, Then, marami ka na na-check. Mabango. Mabango, malapot, makrema, at maputi. Kay Dr. Dexter, narinig ko po, no, napapalapit na yung pagdiriwang ng ating National Coconut Week. Ano-ano po ba yung mga dapat abangan ng publiko? At ano-ano po yung mga highlights sa selebrasyon na ito? Ito po ay sa August. So, lapit next month. month. Na, next month na. Para ito sa ating mga stakeholders, sa ating mga industriya ng niyog upang magbigay pugay at pasasalamat na rin para sa mga biyayang natamo natin sa industriya sa niyog. At upang lalo nating itaguyod, ipagpatuloy ang kamalayan ng ating mga kababayan na merong isang produkto na ito ay nakakaangat na dapat natin ito tangkilikin at pangmatagalang kahalagahan nito sa ating ekonomiya. We will highlight the celebration of the Coconut Industry Sustainable Awards. Ito, nagbibigay tayo sa mga stakeholders na may malaking kontribusyon sa pagnyonyog. At meron din tayong tinatawag nating Bayaniugan. Yan. I hope that everyone will participate. Ito yung simultaneous coconut planting natin. Ito ay may mga regional, may mga LGUs na tumutulong. This is a whole nation approach. So we are campaigning right now, as early as now. Last year kasi nagtanim tayo ng 3 million coconuts simultaneous. So ito naman tatawagin nating 888. On August 8, magtatanim tayo ng 8 million coconut palm simultaneously. So nationwide yan. Makikita natin ang goodnum natin sapagkat yan din ay feature natin sa tinatawag nating Coconut Philippines Trade Fair First Coco Culinaria Turismo Competition 2025. So napakalaking bagay po, no, na nandito po ang PCA katuwang ng ating mga farmers and as well as yung mga businesses. And bukod dyan, syempre yung health benefits na kailangan ng ating mga kababayan. Alright, ayan, mukhang ready na ang ating dish para sa plating, no. Na-check na natin yung 4 sa 5 signs, no. Nakita natin maputi, malapot, mabang. Alright, ito na ang favorite part ng lahat, ang tikiman time. Ngayon, may iba na po tayong term o tinatawag na crop of opportunities and Mother Nature's gift to man. Hindi po ba? Can you share a little more about that terms po? Okay, so ito yung tinatawag natin na crop of opportunities or sabihin natin din Mother Nature's gift to man. Yeah. Dahil lahat ng parte ng coconut palm ay maaaring gamitin. Yes. Mula sa dahon hanggang sa ugat nito. At ito ay napakalaking industriya talaga. Kita mo naman na talaga yung pwedeng gamitin natin. Even yung kanyang puno itself, no? At nagtatagal ang ating coconut palm hanggang 100 years. At ito pa mga ka-RSP, alam nyo ba na kinikilala bilang isa sa mga global leaders ng coconut production ang Pilipinas at itinuturing ito na pangunahing source ng kabuhayan sa bansa. Alright, ang dami nating mga trivia at nagutom ako doon. So ito na, perfect timing. Tikman na natin yan. Let's go. Oh, go ahead, Chef. So, siguro kuha ko na kayo ng portion. Okay po. Sarap. Wow. Yeah. Lasang-lasa ko yung gata. And totoo, yung isa pa sa 5 sarap signs, manamis-namis. Malinamnam. Tama. So makikita, malalasahan mo talaga yon lalo na ito ay merong mild flavor din ng isda. Tsaka nag-blend yung yung ating mustasa. Oo, yung pait ng mustasa, yung isda at saka yung at manamis-namis na And the goodnum. texture itself. Yes. Ito na, para malaman ng ating mga viewers, Chef, saan ba natin mabibili itong Goodnum Fresh Gata? Okay, so yung Goodnum Fresh Gata ay mabibili po sa mga leading supermarkets, groceries, at mga palengke nationwide.
At yan ang ultimate cooking treat na hatid namin sa inyo ngayong araw, katuwang ang Philippine Coconut Authority at the Monde Nissan Corporation. Sana ay nabusog kayo ha, hindi lang sa sarap na dala nito, pati na rin sa bagong kaalaman tungkol sa masustansyang lutuin gamit ang ating pinagmamalaki na sangkap, ang Good Nom Fresh Gata, na mayroong 5 sarap signs: maputi, malapot, mabango, makrema at manamis-namis. Kaya naman hanggang sa susunod na episode dito pa rin sa Bayan Yugan.